Hello, good evening po sa inyong lahat. Today, share ko po sa inyo itong aking Taisan cake na Filipino style. Para lang po yung mamun na ginawa natin. So, dito muna po tayo sa step 1 na ingredients natin. Ayan, 6 pieces egg yolk. Maliliit lang po yung egg yolk ko, super small. Yan, kung malaki po yung eggs nyo, extra large, 4 lang or large. So, ito po ang fresh milk. 1/4 cup, pwedeng evap milk, 1/4 cup sugar, 1/4 cup melted butter. Ayan po yung step 1 natin. Dito tayo sa step 2, 1 cup cake flour, and then 1½ teaspoon po na baking powder, half teaspoon na vanilla powder, pwede pong extract, at yung pong salt natin ay 1/4 teaspoon. Ayan po siya. At dito po tayo sa meringue natin na step 3. Ayan. 6 egg whites. Makakapa yung kanyang sugar. Sa step 2 na po tayo. Ito na po yung step 1 natin. Set aside na natin yan. Dito na tayo sa cake flour. Sip po natin yan ng isang beses. Baking powder. At yung ating salt. And vanilla. Kung vanilla extract po yung gamit nyo, isama nyo na dun sa eggs natin. Ito na po. Ngayon, doon na tayo sa meringue natin. Ayan na po sila. Itong step 1, step 2, set aside muna po natin yung dalawang yan. Dito muna po tayo sa egg white natin. Transfer po natin dito kasi gagamitan natin ng hand mixer. Ayan, yung pong egg white. At yung lemon juice. Yung pong 1/4 na sugar natin na 1/4 cup, mamaya po ito, slowly po natin siya ilalagay dyan pag may bula na siya. Ayan po, pag may bula na po siyang ganito, itong sugar natin, dahan-dahan lang po ang paglagay, huwag ibubos lahat. Then, lakasan na po natin. Ayan po, pwede na to. Kapag ganito na po siya, yan na yung texture niya. At kahit idapa nyo siya, ayan, hindi na siya mauhulog. Ibig sabihin, okay na po yung meringue natin. Ayan. Ganyan po ang dapat siya. Ngayon, umpisahin na po. Ito na po. Umpisahin na natin siya. Lagay na po natin ito. Itong step 1 natin. Then, mix lang po natin siya. At isabay na po natin itong ating cake flour na unti-unti lang po. Hanggang pong mawala po yung kanyang puti-puti. Don't overmix nyo po siya, okay? Huwag nyo po siya gaganong i-overmix. Pa-fold nyo lang po. Ganito lang.
Ito muna po yung ginamit ko kasi maganda siya. Pero gumamit po kayo ng spatula. Ayan. Pag ganun lang. Ito na po. Pag ganito lang nyo siya. Oh. Huwag nyo siyang i-overmix. So, pwede na po ito. Ayan na po yung kanyang texture. Ilagay na po natin siya. Ito po yung gagawin natin ngayon. Kuha po kayo ng ganito. At ito po siya. Itaktak lang po natin ng 2 beses. Lagay po natin dyan. At ito po yung may sobra akong konti. Lagay natin din dyan. At dilagyan po natin yan ng hot water. Yan. Konti lang po. Yung katamtaman lang. Ayan lang po yung level ng kanyang tubig. Okay? Naka-preheated na po yung oven ko na 160 Celsius. 170 Celsius po. Ngayon, i-bake na natin siya. Ito na po. Yung maliit na una na po, luto na kasi maliit lang yon. May tip po ako sa inyo. Kung ito po ay brown na siya at hindi pa po siya luto sa loob, tinusok ninyo, may sumasama pa. At lagyan nyo lang po siya nitong aluminum foil. Ayan, sa taas niya. Para hindi po siya masunog sa taas. Ganyan lang po. Ito po siya. Ayan. So, wala na. Dumidikit. Luto na siya. Ito na po. Luto na siya. Ayan, muna po natin siya nakalagay sa ganyan. Pag lumamig na po siya, doon natin siya tanggalin. Ayan po. Tinaob ko muna po siya. After 10 minutes, doon na po natin siya alisin. So, malamig na po siya ng konti. Pero dapat pinapalamig nyo po muna siya. Brasan muna po natin siya ng butter sa taas.
At ito po, kuha pa tayong isa. Pakita ko sa inyo. Hawakan ko na rin.